Kapayapaan sa tahanan ito at sa mga naninirahan dito. Mga kapatid, halina't manalangin, halina't makinig sa banal na salita ng Diyos nang makintab sa ating puso at diwa ang aral na gabay ng mag-anak sa kanilang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi na makita si Jesus. Kaya patakbo siyang nagpauna at umakit sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan ko tumulingin sa bahay niya. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang kasalanan, wika nila. Tumuyo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sino man, 4 na ibayo ang sasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay di matunyan sa sambahayan ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang maligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa Kristo. Ano po sa lahat, tanggap po sa nangyari. Ang komistar niya. Ilo po tatay. Yes po. Ako lang masasabi sa inyo ay ano bang ano nyo para pablisan ng bahay? Ano po magiging mabuti po yung maging maayos po yung pamilya. Para mangyari mo, palilingan niya. Kung yung sentro, ng pamilyahan nyo, ng tahanan, ng ating Panginoon sa Kristo, ang paghari sa loob ng sa mga para mas malakas ang pagpasok ng Kristo sana. Pero may isa pa, maging bukas palad. Wala kang ginawa sa kayo. Sabi niya, kalahati ng ari-arian, ibibigay niya. Kaya na kayong gawin niyo. At kung 10 hektarya, bilang may hektarya na napupunta sa amin. Hindi, hinahaya na lang. Bagay sa kanya, kami lumapit sa inyo. Huwag niyong pahihindi. At may hinihingi ng tulong, huwag niyong palalabasin ng tahanan niyo na wala kahit konti. Dahil ang pagiging bukas palad, siyang ibibigay na siya ito sa tahanan. Hindi madamot din siya yung Diyos. Kung ito yung bakas at palad mo, diba? Baka hindi lang ka nakamot magpapalad. Ay, baka sakaling yung limang isang hektarya ito, matutulog pa. Yun lang ho, aking pwede ko kapasahin dito at ito ay inyong pamamahay. Halina't dumulog sa Ama na bukod ng buhay ng lahat ng mga mag-anak at sambahayan. Ating itutugon sapagkat lubhak ang mauway. Ito o, Allah. Sapagkat lubhak ang mauway. Anong mapagmakang loobin mo pamayanihan ng tapat na pagmamahala ng aming tahanan? Inuhulog namin. Niluluhog. Baka mahulog. Iniluluhog namin. Sapagkat lubhak ang mauway. So, Ama makapagkalinga, loobin mong maging bukas palad kaming lagi sa mga kapuspadang dukha at sawi. Iniluluhog namin. sapagkat lubhak ang mauway. Amang may kapal, loobin mong maging masigasig kami sa pagpapalaganap ng iyong paghahari. Iniluluhog namin. Sapagkat lubhak ang mauway. Aming Ama, sa iyong kagandahang loob, ibinigay mo sa amin na iyong buhay at pagmamahal, tangkilikin mo iyong namimintuhong angkan. Yamang ikaw pinagmumula ng kanilang mabuting pagsasamahan.
Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Manahan ka, Panginoong Jesucristo, sa piling ng mga nagpapasinaya sa bahay na ito at hinihiling ng pagbabasbas sa iyo upang sa paglagi rito'y kanilang madama yung pagkupkop, upang sa paglabas dito'y kanilang makamit ang iyong pagtataguyod, at upang sa pagbalik dito'y kanilang mapaunlakan ang iyong pagpasok hanggang tanay sumapit sa iyong inihandang tahanan sa maligayang pagpisan sa iyong Ama sa kalangitan. Hari naming nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang banal na tubig namang ito ay magpaalala ng pakikiisa sa kamatay at pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag.